Pinasok ko ang mundo ng live streaming, halos ibenta ko na ang sarili ko para lang kumita ng pera. Sobrang bobo ko dahil lahat ay naging obligasyon ko na. Palagi niya pang sinasabi sa mga kaibigan niya na siya ay takusa. Tawagin na lang daw natin siyang Rosas dahil kahit minsan daw ay hindi pa siya nakatanggap ng bulaklak at tawagin naman nating Dagul ang kanyang inutil na jowa. Maaga nakisama si Rosas kay Dagul, 9 na taon ang agwat nila at 6 na taon na silang nagsasama pero hindi pa rin sila kasal. Sa tuwing niyayaya niya kasi si Dagul na magpakasal na sila, palaging sinasabi ni Dagul na nagmamadali daw si Rosas. Nakipisan sila sa mga magulang ni Dagul at sobrang hirap ng kanyang dinanas dahil inuuna pa ni Dagul ang barkada. Madalas din siyang saktin ni Dagul kagaya ng suntok at sipa kaya pinalayas na sila ng kanyang mga biyanan sa sobrang bad trip sa kanila. Lumipat sila sa pinapaupahang bahay ng mga magulang ni Rosas. Nag-down sila ng 5,000 at nagbabayad ng 100 piso kada araw. Kailangan kasi magbayad ng upa ni Rosas dahil na-stroke ang kanyang papa at yun lang ang pera na kanilang inaasahan. Pero kung ano-ano ang mga reklamo na naririnig niya kay Dagul na inuuna niya para bigyan ng pera ang kanyang pamilya kaysa bayaran ng utang ng pamilya ni Dagul. Sa sobrang takot ni Rosas na masumbatan, gumawa siya ng paraan. Gumagawa siya ng assignment ng kanyang mga kapatid at pagkatapos siya naman ang babayaran. Pero hindi naman sapat ang kanyang kinikita para makatulong sa kanyang pamilya kaya pinasok niya ang mundo ng live streaming. Halos ibenta na ni Rosas ang kanyang sarili para lang kumita ng pera kaya parang naging obligasyon niya na ang lahat. Siya na ang pinipilit ni Dagul na magbayad ng ilaw, tubig, pati na rin gatas at diaper ng kanilang anak. Lumipas sa mga taon na nagtuloy-tuloy si Rosas sa kanyang trabaho pero inuobliga na siya ni Dagul na bayaran ng iba niya pang utang sa loan sa kanyang trabaho. Si Rosas na rin ang kailangan magbayad ng bahay pati na rin internet, halos wala nang ginagastos si Dagul. Kaya parang napapagod na si Rosas dahil wala man lang magandang maisukli sa kanya si Dagul. Bukod pa dito ang 5 live na apps na pinagtatrabahuhan ni Rosas at mag-aalaga pa siya ng anak. Napakadami niya pang labahin at nagagalit pa sa kanya si Dagul kapag hindi agad siya nakapaglaba. Kaya hindi na napigilan ni Rosas ang manumbat kay Dagul na pagod na siya dahil simula pa lang na nagsama sila hanggang ngayon palagi na lang siyang imbierna. Kaya dito na nagsimulang magbago si Dagul dahil uminom na siya ng cherry per kaya unti-unti na siyang tumangkad. Pero nakatatak na talaga ang trauma kay Rosas dahil palagi na lang siyang nagbibigay ng pera na hindi man lang masuklian ni Dagul. Matagal na rin nilang pinagtatalunan kung saan ba sila lilipat ng bahay dahil ang gusto ni Dagul ay bumalik sila sa lugar nila. At nitong nakaraang December lang nakapag-loan si Rosas ng pera para may pera silang pambayad sa uupahan nilang panibagong bahay. At dahil sobrang bobo nga ni Rosas, pumayag siya sa sinasabi ni Dagul na bumalik na lang sila sa bahay nila Dagul. Sobrang tanga niya daw sa parte na yon dahil pera niya naman ang ipambabayad pero pumayag pa rin siya sa mga kagustuhan ni Dagul. Pagbigyan niya lang daw si Dagul sa loob ng 3 buwan at ipapakita niya ang kanyang pagbabago at nangako na hindi na siya magbabarkada. Pero wala pang 1 buwan ipinakita na ni Dagul kung gaano katigas ang kanyang ulo at ang pagkakaiba lang ay hindi na siya sinasaktan ng pisikal kagaya noon. Halos kung ano-ano pa ang kinukwento ni Dagul para magmukha siyang bida sa kanyang mga barkada at inaamin naman ni Rosas na may pagkabungangera siya. Pero sa ngayon ay wala na siyang lakas na magbunga nga, palagi na lang siyang umiiyak sabay pagtatawa na naman siya ni Dagul. Hanggang sa isang araw na nagsend ng video ang hipag ni Rosas sa kanya at nakita niya kung paano siya pinagtatawanan ni Dagul pati na rin ang kanyang mga barkada. Todo dinay naman si Dagul sa mga napanood ni Rosas kaya napakasakit kay Rosas na ganun na lang siya kadali manipulahin ni Dagul. Kaya pinapili niya si Dagul kung silang mag-ina o ang mga barkada niya pero ang sagot ni Dagul ay kahit mate, Gibel's palsy ka pa. Pakiramdam kasi ni Dagul ay wala siyang kalayaan, may gana pa siyang mag-amok sa kabila ng ginagawa niya kay Rosas. Samantalang sa 6 na taon nilang pagsasama kahit isang pirasong bulaklak hindi man nakatanggap sa kanya si Rosas. Pakiramdam pa ni Dagul na parang siya ang palaging inaapi samantalang halos ibenta na ni Rosas ang buo niyang pagkatao, masuportahan lang ang kanyang pamilya. 35 years old na si Dagul ngayon at nakahanap na siya ng panibagong trabaho pero stay in kaya linggo lang ang para sa kanila. Pero mas pinipili pa rin talaga ni Dagul na ubusin ang araw ng linggo niya kasama ang kanyang mga barkada. Kaya sinabi niya kay Dagul na kung hindi niya titigilan ang pagbabarkada, ihahanda niya na ang lubid na tatapos ng kanyang buhay pero ang sabi lang ni Dagul ay okay.